Hello mga ka-DIY, ito na po yung DIY aircon natin na 12 volts o air cooler or evaporative air cooler ang tawag po talaga dito kasi may tubig po siya na dumadaloy doon sa loob ng yun yung abacasaks na yun o yung tubig. May tubig po yan. So, malamig po yan. Siguro po mga 5 degrees Celsius ang kayang ibaba ng room temperature niya. Lamig po. Kung 33 degrees ang temperature sa inyong bahay, mapapababa niya na mga 28, 29. So, napakatipid po nito dahil 20 watts lang ito. 12 volts lang na fan motor, saka 5 volts na submersible pump. Alitigaan lang po yan. Isang 5 watts saka isang 10 watts, so 15 watts. Sama mo na yung consumption ng adapter saka nung cellphone charger. So, nasa 20 watts lang po ito, kaya napakatipid mga ka-DIY. Okay, panoorin niyo po kung paano ko ito ginawa. Step by step, ituturo ko sa inyo. So ayan mga ka-DIY, syempre, dilinisin muna natin itong lumang disc drainer o yung tao ba ng plato para matanggal yung dumi niya. Yung mga konting may itim na yan. Siyempre padadalaw yung kasi ng tubig yan para malinis yung tubig na dadaloy po dyan. Ayan, at binabanlawan ko na. So, pinas forward ko na para mabilis po. Ayan mga ka-DIY, winater tight ko siya para hindi tumulo yung tubig papunta dito. Doon lang siya tutulo sa loob. Bubutasan ko pa yan, dadagan ng butas. Then ito, yan, sinilikon ko na rin yan lahat ng pwedeng daanan ng tubig. Kasi kailangan watertight. Lalagyan kasi ito ng tubig. Lalagyan ito ng tubig mga kalahati. Then lalagay yung submersible water pump dito. Yan. Ganyan siya mga ka-DIY. Okay. Okay. So next step na tayo mga ka-DIY. Ilalagay na lang yung abaka dito sa loob. Tsaka yung fan dito. So ayan. Binutasan ko po yung likuran niya. Gamit lamang itong drain para sa air ventilation niya. Ito yung gilid ko, ginrinder ko para magkaroon ng air ventilation. Ginrinder ko siya. Ganun, kabilaan. Para, yun, butas na. Grinder lang yan. Okay, konti na lang. Ito naman po yung abacasaks, saka itong wire mesh na aluminum. So ayan, tinupi ko po yung abacasak. Dinoble ko, then sinandwich ko po siya ng aluminum wire mesh para maging patag siya at maging diretsyo. Then later iaano ko na lang po yan, i-cable tie. So i-bend ko po yan at kaya sinukatan ko para mas maraming surface area na mababasa ng tubig kasi patutuluan po ng tubig itong abakasak na to na nakasandwich sa aluminum wire mesh. So ayan, ganyan lang po mga ka-DIY ang aking ginawa. Ayan, binuhod ko lang siya. Then papasok po siya dun sa loob ng disc drainer. So dito naman tayo sa hose papunta sa abacasaks. So binutas ko lang yan ng soldering iron. Itong mga butas na to puro sa ilalim. Ayan, butas ko lang yun ng soldering iron, sorry. Ngayon, ilalagay ko ito dito sa loob. Yan din sa pagitan siya, sisingit dito. Dito siya papasok. Ganun mga ka-DIY. May butas pa ilalim. Yan. Saka i-cable tie. So papasok na. Wala ako ng alambre. Nakatang tayo. Sinagalaw. Pero unahin natin ito. So yung may butas, ito. Yan. Umpisa dito. Papaloob.
Yung dulo pinuhol ko para hindi tuloy-tuloy ang tubig sa dulo. Dulo lang po sa dulo. Yan. So, secure na lang natin tayo. Okay, tayo naman. Mga ka-DIY, tara, testingin na natin itong DIY aircon natin na 12 volts. So, isaksak na natin. Ngayon, sasalin na natin ng tubig. Ito po yung tubig dito. Magpatulo pa tayo. Okay, so mga kalahati lang siguro yung lulubog lang yung submersible pump. Yan, nakita nyo, ito yung hose. Ito yung supply niya, 5 volts lang po yan. Ayan yung kanyang adapter, 12 volts saka 5 volts cellphone charger. Ito yung switch ng fan. Ito naman yung switch ng ito yung switch ng pump. So dagdagan pa natin yung tubig. So okay na muna siguro yun. Yan, isara natin. Paanda rin pala natin itong fan. Saka yung yan, mandar na. Kita nyo, ayun yung tubig. Oh. Makita yung tubig. Ayun yung loob niya. Ayan, nakita yung tubig. Tumutulo na siya. Ayusin lang. So ayan, malamig, di ba, Marcel? Thank you for watching and follow for more.